Okay, let us again give a clap of praise to our living God and appreciation to our Ionite and all of you gathered here tonight. Can we claim that God is good? Again, God is good and all the time. Hallelujah. Maayong gabi. Balik sa tanan. So, most of you, narinig nyo naman yung message ni Pastor kaninang umaga, no? Regarding the parable of what? The fig tree. And ngayon, gagawan natin ng ibang mensahe o pagtingin sa nasabing mensahe or talinghaga. So, let us look at it more deeper. Lalo na, in the perspective ngayon ng mga young people. Halos lahat naman young people at iba or ilan sa amin mga young at hearts. So let's also ask why Jesus used the fig tree. May idea ba kayo bakit fig tree yung gamit niya dito? Bakit hindi na lang, ano mga prutas nandoon? Grapes. Di ba? Vineyard naman eh. Bakit fig tree? And what it means for us today. May kahalagan ba yan? May kahulugan ba itong fig tree sa mga buhay natin ngayon? Mga CYF, alam nyo ba anong fig tree? Hindi. Nakarinig na ba kayo ng igos? Hindi rin. Parehas tayo. So alamin natin bakit ito yung gamit niya. Igos kasi tawag dun sa Tagalog eh. Alam naman natin na sinisimulan ko talaga itong mensahe with a question. And let me ask you, have you ever been given everything you needed to succeed, yet still struggled to grow? Naramdaman nyo na ba o nagkataon ba na nabigay na sa inyo lahat ng kailangan nyo para mag-succeed sa isang bagay? Pero nahihirapan pa rin kayo sa pag-grow. Jesus could have used any plans, di ba? And the things that we have heard sa kanyang mga mensahe at sa katanungan ni Pastor is also what is Jesus wants us to observe and talk about lalo na ngayong panahon. Maybe in some part or season of our life, meron tayong mga supportive talaga na parents. Supportive na mga siblings. Our friends. Maybe in some season sa ating mga buhay, merong mga opportunities na lumalapit. Meron din mga tao na gumagabay sa atin. But for some reason, parang nararamdaman pa rin natin ang hindi makausad. Hindi makamove on. Na parang may nagpipigil sa atin o hindi natin maramdaman ang mag-move forward. Bakit fig tree? May idea ba ang lahat? Naintindihan nyo ba yung message ni Pastor kaninang umaga? Medyo lang, no? Pero ang katanungan ko rin is, bakit fig tree yung gamit niya? Ano bang kahulugan nito? Again, pwede naman pumili ng ibang plant or tree, puno, ang Panginoon dito sa kwentong ito. But pinili niya ang fig tree. No? Bakit? For a reason. In the Bible, fig trees often represents Israel. Ito yung mga Israel. Mga tao sa Israel. God's people. Ano nga yung Israel? Chosen daw people. So, nirepresent niya as a fig tree. When a fig tree is healthy, alam niyo ba na namumunga to ng kanyang prutas? Just like how God's people are supposed to live in obedience, justice, and love. Pero, pag ang fig tree, F-I-G, no, doesn't bear fruit, hindi namumunga, it symbolizes, ito yung tinatawag naming spiritual stagnation.
yung spiritual life natin na hindi na lumalago, nag-grow. Nandyan lang. Yung pagsisimba ko, yung gano'n lang, yung parang church-goer lang. Enough lang yun. Yung kumbaga, hindi ako nag-a-attend ng Bible study, Sunday school. Parang alam ko na alam ko lang ang Panginoon sa pangalan, na alam ko lang ang Panginoon sa paniniwala ng aking magulang. Okay na ako dun. Ayaw ko nang mag-attend pa ng mga iba pang activities to know more about God. Hindi na ako nagbabasa ng Bible kasi nakikita ko naman sa news. Naririnig ko naman sa balita o ano man sa ibang tao. Pero hindi tayo nagbibigay ng oras para makilala pa ang Panginoon at mature pa yung pananampalataya natin. Spiritual stagnation. A life that is not producing what God intended. Ano bang gusto ng Panginoon sa buhay niyo? Anong gusto o purpose niya sa buhay natin? So when Jesus tells this parable, Jesus was not just talking about a random tree na parang, ito lang yung sasabihin ko sa ito lang yung meron kami dito. Hindi. Jesus was talking about people, mga tao. And this evening, it applies to us. Kasi may panahon talaga na hindi namumunga ang fig tree. Now, here's where it gets real. Yung problema kasi hindi yung lupa. Bakit? Yung puno, andun na ang lahat ng kanyang pangailangan. No? It was planted in the, saan daw? Vineyard. Tagalog, ubasan. Syempre, puno yun ng nutrients. Meron pang tagapag-alaga ng ubasan. May gardener, vine dresser, tawag nila dito yung narinig natin. And it was given time. So, wala namang ginawang kakulangan. Saan siya na plant? Tapos may mga nag-aatiman pa, may nag-aalaga pa. Tapos ngayon, binigyan pa ng time. So, may nag-ano pa, aaruga, nag-aalaga. Now, ang problema, it still wasn't bearing fruit. Hindi pa rin siya namumunga. Ilang taon nga? Umabot? 3 taon. No? Kaya nainis yung may-ari ng lupa. 3 taon ka nandito sa lupang ito, hindi ka pa rin namumunga. So ano sabi? Putulin. Pero naawa yung tagapag-alaga ng lupa, ng ubasan. Bigyan muna natin ng another chance. Bigyan muna natin ng ilang taon pa daw? 1 pang taon. 1 pang pagkakataon. What does that mean for us? Para naman sa atin na nakikinig, sa nakarinig ng kwento. God has already given us everything we need to grow. Again, in the context of growth, paglaki, paglago. Andyan na lahat. We have God's Word. We have a church community. Ito, mga kasama natin. We have opportunity to serve, to learn, to change. And most of all, ano yun? We have God's grace. Napakaswerte na natin. Kaya yung tanong ko ulit, are we observing what God is giving us? Ina-absorb ba natin? Ginagamit ba natin ang mga bagay na binigay na ng Panginoon? Andyan na eh. Nakalatag na. Nasa harapan na natin. O nasa side lang na, palibot na natin. Because, tandaan nyo, at the end of the day, sabi nyo, I have only myself. No. At the end of the day, growth is a choice. Ang paglago, ang paglaki, hindi sa height ha, yung sa maturity natin, is a choice. Decision nyo yan. Gusto ba nating mag-grow? Or gusto nating manatili lang asan tayo komportable? Nasa inyo na yan. Pero ako ay nagpapaalala sa inyo, gaya ng sinabi ng may-ari ng lupa, putulin. Just like a tree has to take
in water and nutrients to produce fruit. Alam naman natin, di ba? We have to choose to respond to God's work in our lives. Kailangan nating may gawin na response. Ano ba dapat nating i-responde? Ano ba dapat nating isagot sa katanungan o tawag ng Diyos sa atin? Some people think, if I were in a different place, if my situation were better, I would grow. Baka hindi lang ito yung place kung saan ako pwedeng mag-grow. Totoo naman yan. Evident naman yan sa mga agriculture, di ba? But when it comes to faith, and when it comes to this context, nandun na kasi lahat eh. Pero bakit di pa rin siya nag-grow? So, something is may mali. May mali sa puno na iyon. The truth is, CYF, mga youth, it's not about where you are. Sa ganitong context it's about who you are. Ano ba yung pagkakakinlanlan nyo sa harapan ng Diyos? Sino ba kayo? Sa pagkakaintindi nyo dyan sa harapan ng ating Panginoon. Kayo ba ay anak ng Diyos? O kayo ba ay, wala lang. Walang paki ang Panginoon sa akin. Sure ba kayo? Some people come from different or difficult backgrounds but grow into faithful, loving, and strong individuals. At ilan naman ay andun na lahat ng advantage. Pero bakit nanatili pa rin silang nandoon? Hindi umuusad, hindi lumalago, hindi nagbabago. Napakaswerte na natin. God has given you time. But time is not unlimited. Tulad ng mga pinopromo natin sa ating cellphone. Ano ba yung promo nyo? No? Only all net text. All net call. Pero, yung data is limited pa rin. Meron pa rin mga ilang GB lang, no? 10 GB, 8 GB for 1 week. And so on and so forth. So, ang question natin tonight is not about your circumstances. Hindi talaga rason yung kondisyon nyo, but about your response talaga. Ano ba talaga yung mga sinasagot nyo sa Panginoon pag tinatawag kayo? In a parable, the gardener asked yung tagapag-alaga, for 1 more year, bigyan nyo po pa ng isang pagkakataon, isa pang taon itong punong ito, to help the tree grow. That means, there's still may pag-asa pa. Naniniwala ba kayo sa pag-asa, mga kapatid? Yes. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. God is here. And God is patient. Still patient, kahit na matigas yung ulo natin. Sino ba dito ang pinakamatigas ang ulo? Ayun, ang dami. No? Matigas ang ulo. Hindi yung literal na matigas ang ulo, matigas talaga yung ulo natin. Yung mga paminsan, hindi tayo nakikinig sa magulang natin, sa mga ate kuya natin, sa mga teacher guro natin, at sino pang tao nandyan, no? Pero, napaka maunawain talaga ng Panginoon. But, gusto ko lang ipaalala sa mga CYF. Makinig kayo. Nakikinig bang lahat? Yun. Time won't last forever. Darating ang panahon na baka hindi niya kayang i-respond o hindi na natin mabigay sa Panginoon yung gusto natin ibigay. O baka, hindi na natin masasabi kahit na paminsan gusto natin sabihin na nasa huli ang pagsisisi. Huwag sana pumunta or maging ganun yung mga pagkakataon na mangyari sa buhay natin. Huwag niyo hayaan na nasa huli ang pagsisisi. Lalo na sa konteksto na pag-serbisyo sa Panginoon. Many times, we delay things. Gusto pa natin, Lord, I'll take my faith seriously later. Tapos na lang siguro ng assignment ko, Lord. Katapos na lang siguro ng exam ko, Lord. Tapos na lang siguro sa pag-aaral ko, Lord. Ang dami ng rason. Nasundan. I'll start changing when I am older.
Lord, pagdating ko ng 18, doon na talaga ako magbago. Ay Lord, 20 na lang pala. Marami pa pala akong gustong enjoy. Lord, 25 na lang ako mag-serve sa iyo. Or I'll work on my character when I need to. Lord, pag na ako, na-disgrasya na ako, doon ako magbabago. Lord, pag sinagot na ako ng shota ko, ay doon na lang, pag mag-break kami, Lord, payagan mo na lang. Kasi pagod na ako. Parang, kumbaga, second priority ang Panginoon. But Jesus is telling us, don't wait. Choose to grow now. At mag-decide kayo ngayon. Nasa panahon na tayo ng Lent, Kwaresma. Ito yung panahon na kailangan natin mag-isip. Kailangan natin magtanong. Kailangan din natin magnilay-nilay. Mag-reflect. Ito ba talaga dapat kong gawin para sa Panginoon? Parang madami naman siya nagawa sa akin. Na kahit na sa mga problema na kinakaharap ko, kailangan ko pa rin mag-desisyon at mag-alagad o mag-serbisyo sa Panginoon ng totoo. So how do we choose to grow? Paano ba natin gagawin yun? Absorb what God is already giving you. You have the access in the internet. Pwede na kayo magbasa ng Biblia sa internet, di ba? Parati naman kayo may load eh. May time tayo sa kung walang load, we have physical Bibles. Magbibigay si Raftom for you. Tapos, andyan din yung mga balita or paminsan nagme-mensahe sa school, di ba? Makinig tayo. Read God's Word, listen to God's Word, and let it change you. Hayaan yung baguhin kayo. Baguhin kayo sa isang buhay na maayos at nakakapasaya sa Panginoon. Ikalawa, take responsibility for your choices. Si mama kasi, wag kayo mag-blame or ibigay sa iba yung accountability. You are now old enough to be accountable sa mga ginagawa nyo. Hindi ko na, si pastor kasi, boring. Pangit kasi ni pastor. Siya kasi yung So, wag natin isisi sa iba. Parang hindi ito yung church na mag-grow ako. It's not that. Ito ba yun? Take responsibility for your choices. Don't blame your situation. Decide to grow where you are. Nandyan na kasi pero tayo umiiwas kasi hindi tayo komportable or hindi yun nakasanayan natin. Pero yung sa totoo lang, tayo yung serado. Tayo yung hindi handang i-embrace yung katotohanan na nandyan na binigay ng Panginoon. And lastly, live out your faith. Growth is not just knowledge na alam lang natin. Kasi ganito yung natindihan ko. Kasi ganito yung sinabi ng pastor. Kasi ganito yung ginagawa ng church namin. No. It's your action or the action itself. Be someone who reflect God's love and truth in your life. Simulan mo sa sarili mo. Gawin mo yung mga bagay na alam mo ito yung pagmamahal at ito yung katotohanan ng Panginoon dyan sa buhay mo. Kaya ngayong gabi mga CYF, mga kapatid, lahat ng mga nakikinig, I want to leave you with this thought. You are the tree. Ikaw yung puno. Ikaw yung puno dito. God has already given you. Binigay na sa iyo lahat ng kailangan mo. But the choice to grow, to absorb, to change, to bear fruit, nasa inyo na yun. Wala yun kay pastor, wala yun sa simbahan. Wala yun sa mga sitwasyon na meron kayo ngayon. Nasa inyo yan. So, will you remain the same? Magpatuloy ba kayo na ganyan lang? Or, pipiliin nyong lumago bago ito maging late na, too late to change. Choose to grow before it's too late. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.